Ito po ang ating pag-assemble ng piso wiper board po natin. So sa akin po kinukunik ko yung mga heatsink. So ito po, lalagyan natin ng heatsink para mabawasan man lang yung temperature ng ating processor or RAM memory nya. So ayan po, dikit lang natin dyan, dikit natin yun yung ating heatsink. Yan. Yun. So after nyan, assemble po natin ang ating custom board, Kaysel Eric custom board. So ano po, lalagay natin ang ating spacer. So ganito lang po ang ating pag-assemble. So mga gustong bumili dyan ng ating spacer, ayun. Sample lang po natin yan. Ito. So kahit anong paraan yung pag-assemble nyo po, walang problema, basta kung saan kayo mapadali. So yan, connect lang po tayo sa ating spacer. Ayan po. So ayan na po, tapos na ating paglalagay ng spacer natin sa ating OPI. So sunod po ay ilalagay natin ang ating memory card. Naka-flash na po ito. Yan. So itong gamit natin custom board, so hindi po kayo nito mahirapan at malilito. So kung makikita nyo po, meron po dito header po. Yan. So papasok nyo lang po yan dyan, yung pin 1 tsaka yung pinakadulo nya, yan yung papasok nyo. So hindi po kayo magkakamali dyan, kasi hindi po yan tutugma yung butas dito at saka dito kung mali po, at hindi po ito sasakto. Yan, so subukan natin pong may mali isa. So anong nangyayari? So yan po, sumakto siya dito, pero yung screw mali, hindi nyo malalak. So ibig sabihin mali po. Yan. So dapat, kung sumobra naman po, anong mangyayari? Hindi pa rin sakto yung screw at saka yung screw. So kaya dapat sakto po yan para tama po yung butas at butas dito. So after po yan sa ano nyo, ilock po natin ng screw. Ayan, may lock po yan ng screw, so para hindi po matanggal. Ayan po. So yan lang po ang ating custom board, Kaysel Eric custom board po yan. Ayan, so sakto na po yan dyan. Yan po, kung makikita nyo, walang lumampas, so ibig sabihin tama po yan at na-screwan natin. So ilagay natin yung ating power connector dito sa 5 volts. Yan, nasa tamang 5 volts po yan, hindi po tayo nakadirect sa pin, dahil po ang pagdadirect sa pin ay may toss po minsan ng short circuit, tsaka yan sisira agad yung ating mga board. Si OPI po ay ginawa na may sariling 5 volts input, kaya wag po tayong mag direct dito sa pin. Pero nasa inyo na po yan kung anong gusto nyo gawin, pero para sa akin susundin ko po ang tamang 5 volts input nya para iwas po tayo sa sira agad.